ang atong nagpaluyo sa mga malasakit centers sa tibuok nasod ug ang kanhi SAP o Special Assistant ni President Duterte. Atong sugaton ang atong halangdong senador. Walay lain kundi atong Mr. Malasakit, Senator Christopher Lawrence Kuya Bongbong. Sa inyong tanan. Kindly sit down. Daghang salamat sa kartesiya. Unang-una, sensya na po kayo. Medyo nagmamadali. May flight po ako ng Manila. Kaya di po ako naka-commit. Wala ako naka-commit. Pero naningkamot yun ko attend, no? Thank you. Unang-una, taga-Davao biya mo, mga Eagles. Nakakatawa, no? Lipay ko nga, aside from maging membro mo sa Eagles, ang Davao City is known for Philippine Eagles. So, nagkataon na dapat i-uphold talaga natin yung pangalan ng Eagles. Dahil aside from magiging bagong miyembro kayo at taga Davao pa kayo, at masaya po ako, nalipay ko na mahimong bagong miyembro sa Davao City Global Eagles Club. Mga tuig, member ko dito sa NCR. Pero para sa ako, kitang tanan, mga ate, mga kuya, itong tinawganay, ako i-explain sa inyo niya kung kaning ang tawganay nato na kuya. Pero may gina ako na ginaisgot. Kaya tawag sa ako, sa mga tao, kuya, Bonggoman. Pero naalam ko'y hangyo sa inyo. Kamo, kuya, ate, always tawag ninyo sa tawagan po natin ay kuya. Bisaya ba kayo? Bisaya. Bisaya mo tanan dire? Yes. So, ako bago ko mag-speech, kinsay Bisaya sa inyo? Kasi kamo Bisaya. Dagan Bisaya. Kinsay Tagalog? Magandang sir. Kaibigan kami nito noon pa sa Marine pa siya. Noong taon na 'yon, nakikita kami pag bumibisita po kami sa kanilang batalyon, kami ni former President, another buya rin po, binibisita namin yung mga kampo. At parati ko sinasabi naman sa lahat ng tao, tawagin nyo lang po akong parang kapatid, kuya ninyo, ate ninyo. At kahit saan ako magpunta, yan ang sinasabi ko, tawagin nyo lang akong Bongo, Kuya Bongo, okay lang din Senator Bongo. Pero may pakiusap ako sa inyo, pwera lang sa mga Eagles yung mga hindi Eagles, pag lolo ka na at lola, huwag mo naman akong tawagin kuya. Siyempre, magsalubong tayo, lolo ka na, kuya mo, kuya mo. Ano ako, super lolo? Ibitaw, dali na kahit timana ng akong pangalan. Madali pong tandaan ang aking pangalan. Diba? Ang pangalan ko po ang pinakamaikli sa Senado. Tingnan nyo, kahit saan kayo magpunta, 2 letra lang yan. At hindi nyo ako malilimutan. Dahil pag mainit ang ulo ninyo, traffic, di ba sa Davao, traffic na? Di ba ang pangalan ko maalala nyo? Pagkakita mo traffic light, kung sa inyo sulti sa driver? Go! O, kinumdom na po mo sa ako. Gutom mo, palit mo manok, chokes to? Go! O, kita mo. Kasi pangalan sa atong dating presidente, Rodrigo? Go! Paborito namong prutas, mang? Go! Mahilig sa inom sa Tagalog, laseng? Go! Kinsay laseng ko sa inyo? Ayaw pumakak. Isa lang. Kato. Sir, taas ka mo lang ba? May reward ako sa'yo. Diri ka sir. Okay, okay. Ibog mo, no? Hindi mo na. Ayaw gamitan na sa gabi, kaya huwag kayo makitaan. Pero sa adlaw, pwede na mo gamiton pag naimuagin guwapa. Para di ka masakpan yung mata. Inyo na ka? Alay mo, ma'am, sorry. Gamitan lang nasa imo ang asawa ha. Dapat di ka matanaw. Huwag ka tumingin ng ibang babae. Asawa mo lang. Anyway, ayaw mo, pero may manggod ko makadungog o salamat, Senator Bongo, salamat, Presidente Duterte, sa mga tabang, sa mga programa.
Sa totoo lang po, huwag po kayong magpasalamat sa amin dahil trabaho naman po namin yan noon pa. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Gusto kong isa-isang batiin po ang ating mga opisyales, mga kasamahan natin dito po sa Eagles Club, no? Ang ating Eagle Jaberial Taroma. Palakpakan po natin, sir. Presidente po ng Davao City Eagles Club. And of course, ang aking matagal na kaibigan, Major pa ito noon. At ngayon, I'm so happy na maging RD na po siya. Ito si Cartin, class 94 ng PNP. Si Eagle Jail Chief Superintendent Isabelo Cartin Jr., RD po ng BJMP. Palakpakan po natin. Mabait na ito. Magaling sa 3 points. Makita niyo yan mag 3 points. Tsaka kita mo, sir, yung hawak mong kape, pakita mo sa kanila. Pakita mo, may go pa din, no? Oh, may go pa din. Oh, may grab and go. Oh. Di lagi mo kalimot sa ako. Guwas. Pero naalang ko yung hangyo sa inyo, sir, kato nakadaog katong lasinggo. Huwag ho kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan at ako na naman maalala nyo. Pag kayo ay Wala sakit siya. Bunggo. kita nga, di lagi mo kalimot sa akin. Unsay paborito ninyong hotel sa Davao? Go hotel. Wala, ayaw mo sunod niya. Hindi niya asawa yung kaubalan ako, dakpan nga nito. Anyway, gusto ko na ako pasalamatan ng atong regional governor sa Region 5, si Eagle Rocky Carion, ating former general po. Marine po ito. Nasa likod rin. Alam mo, full support po kami sa sundalo, sa police, military, at so, even kasama rin po ang BJMP, Coast Guard, at saka yung Bureau of Fire. Noong 2018 po, dinoble namin ni Pangulo Duterte yung sweldo nila para maningkamot yun. Mo ginagiuna na mo sa una, kung dili mahimong successful na labanan ang kriminalidad, ang illegal na droga, terrorism, insurgency, kung dili sa sakripisyo sa atong military police. Mga Marines gamit, pakpakan nato. Sa Marawi siege, kita mo, sila kayo nagbuwis ng buhay dito. Kaya parati ko pong ipaglalaban ng ating mga uniform personnel. As your Vice Chairman po ng Committee on National Defense sa Senate, ako rin po ang Vice Chairman po ng Commission on Appointments sa Defense na nag-promote sa mga opisyalis natin sa Senado. Parati ko pong ipinaglalaban ang ating mga uniform personnel. In fact, kontra ko doon sa mandatory contribution nila dahil iba po ang trabaho ng ating militar. Buhay po ang kanilang itinataya parati. So, full support po ako parati sa ating uniform personnel. At gusto ko rin pong palakpakan ng ating Vice Governor ng Region 5, Eagle Richard Chu. Sir, Let's go church. ang ating Regional Orientation Seminar Institute Director Region 5, Eagle Romeo Buot Jr. Ikaw yung nag-orient sa mga sa mga applicants. So ikaw ang gabuot kung Buot na doon. Tagalog naman. Tagalog din niya alam. Ang buot kasi sa amin, sir, yung ang nagdi-decide po. Yung kayo ba nag-evaluate, tama-tama talaga, sir. Pag sa decision nyo, ikaw ang magbuot. Salamat, Engineer Eagle Romeo Buot Jr. Salamat sa pagtangkap sa ating mga kasamahan dito, Eagle. At nandito rin po ang aking kasamahan sa Senado, si Senator Bato de la Rosa. Dito ba siya? Yan? Pinala ko na ang bigote. Ginawa ko lang ni Kuya. Wala, din lang itubo, no? Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, Kuya. And of course, ang ating Vice President ng Internal Affairs, Eagle Harry Lanoy. Palakpakan natin, sir. Ang ating Vice President ng External Affairs, Eagle Billy Francis Manique. Palakpakan na to. Ang ating Davao Universal Eagles Club President, Eagle Gilbey Pulido. Palakpakan na to. Kami sa, talaga, yung hindi naman
perfectionist, pero talagang pag nagtatrabaho siya, medyo maganda po ang resulta. Kasi pulido ang Okay, promote na lang ako yung mga apelido ha. And of course, atong presidente sa Davao Universal Alpha Eagles Club, Eagle Arnelito Luterio, atong pakpakan, palihog lang. O ang atong presidente sa Davao Lady Global Eagles Club, Lady Jerilyn Maniquez. Pakpakan na to. Salamat. Kaya po diri ang kuhan. Amigo ka walking body sa akong mama, si Dr. Bing Mabunga. Hello ma'am. Asa mga baktas kami? Brisa. May natipid sa kuhan. Pamasahe, yung mahal ng pamasahe karon. Anyway, mga kaigsunan, mga kababayan ko, masaya po ako at dumadami na po ang miyembro ng ating samahan sa iba't ibang bahagi ng bansa para magserbisyo sa ating kapwa Pilipino. Sa ating mga bagong miyembro, naway pagbutihin po ninyo ang inyong tungkulin. Naway ang bawat isa sa inyo ay maging kasangkapan ng magandang pagbabago dito sa ating bansa. Bilang Eagles, mayroon tayong kapangyarihan upang magdulot ng positibong pagbabago. Hindi lamang sa organisasyon, kundi pati na rin sa ating mga komunidad at bansa. Let us seize this opportunity to inspire others, to lead by example, and to make a lasting impact on the lives of our fellow Filipinos. Let us continue to soar high, driven by the values of brotherhood, service, and malasakit. Maging daan po din po sana ang okasyong ito upang mas lalo lumakas ang ating samahan at mas maramdaman ang ating presensya sa inyong komunidad. Together, let us continue to build a nation that upholds the dignity and well-being of every Filipino. Alam nyo, as your chairman po ng Committee on Health and Sports sa Senado, let me share it with you lang po kung ano yung mga ginagawa nating programa para sa ating mga kababayan. At alam kong malaki rin po ang may tutulong ninyo dito sa ating mga magagandang programa, lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga mahirap. As your chairman ng Committee on Health, ang priority ko po sa ngayon, ito pong Malasakit Center. Meron na ho tayong 158 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa ating mga kababayan. Matas na po yan na isinulong ko noon, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. It's a one-stop shop. Nasa loob na ho ng ospital, yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Tutulungan po ang mga pasyente para po yan sa mga poor and indigent patients, para po yan sa Pilipino. Lapitan nyo lang po yung Karatulang Malasakit Center. Dito sa Davao, nasa SPMC, tanawan nyo, nako ng Karatula diyan. Sa Tagum, naapo dihay, Malasakit Center. Sa Digos, naapoy Malasakit Center. Sa Oriental, naapoy Malasakit Center. Davao de Oro, naapoy Malasakit Center. Sabi sa Tagum, Davao Medical Center, naapoy Malasakit Center. Na andam kanunay mutabang sa atong mga kaigsuunan. Labo na to sa mga poor and indigent patients. Ano ho bang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. Kung naamoy mga pasyente na kinahanglan ng tabang sa Manila, sa Heart Center, na dili kaya operahan rin, ako na yung musalo dito sa Heart Center at KTI, pati pamasahe natin makauwi ang mga pasyente. Second, ito pong Super Health Center. Alam niyo, sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, sa sige na akong tuyok, tingala man na sila. Anong sige man kag tuyok sa tibok Pilipinas? Wala may eleksyon. Maugani mo tuyok ko, kay wala eleksyon. Alam niyo bakit? Kawawa po yung mga kababayan nating Pilipino. Lalo-lalo na po yung mga mahirap. Yan po ang pinangako ko sa kanila, sa inyo. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo, basta kaya lang po ng aking katawan at panahon. Alam niyo, narinig niyo sa telebisyon, mula Apari hanggang Hulo, ako niabot na ko niya. Apari, Baha, kanang Bagyo. Hulo, Gera, pag-abrig Malasakit, Sunog, abot na ko Hulo. Abot, gani ko Batanes. Mas dulo po ang Batanes ng Pilipinas, hindi Apari. Yung Batanes, pati sa Palawan,
Magkabilang dulo, napuntahan ko niyan. 3 po ang malasakit center doon. Sa Culyon, dito sa Puerto Princesa at sa baba. 3 po. Napakalaki po ng island ng Palawan. Kulang po isang araw biyahiin mo. Paano na lang po yung mga pasyente kung wala silang mga maayos na ospital. Kaya sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, na-discover ko ang kakulangan ng Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Nasa loob na po yung birthing, dental, laboratory, x-ray, at pwede po ang pagpapabakuna. Ang mga buntis, mga anak na lang sa tricycle o sa jeep, kay porting layo ka sa ospital. Karon, naanay Super Health Center, pwede na mga anak dito. Ang itatayo pong Super Health Center, 307 na Super Health Center sa taong 2022 at 322 na Super Health Center sa taong 2023 ang itatayo po. Pwede na niya ang panganganak, pati sa pagpapabakuna, hindi lang kontra COVID, pati measles, tigas, x-ray, o pwede ni-expand sa LGUs, pwede nila butangan og dialysis machine. Through the help of my fellow legislators, Congress and Senate, ug sa implement ni sa DOH, i-turnover sa LGU, ang kagwapo ani, it will help decongest the hospitals. Kay mga simpleng panganganak, pwede na po doon sa Super Health Center. Sa mga strategic areas po yan, ilalagay. Isa po yan sa pamamaraan na ilapit po natin yung serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Yan po ang Super Health Center. Third, ito pong Specialty Center. Ako po ang author at sponsor sa Senado nitong bill na ito. Ano po ito? Meron pong 17 specialty center na itatayo po sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas. Ano po yan? Halimbawa, heart. Di ba ang heart center nasa Manila? NKTI, tuwa sa Quezon City. Lung Center, tuwa sa Quezon City. Children's Hospital, tuwa sa Quezon City. Mental Hospital, tuwa sa Mandaluyong. Karon magtukod na sa tibuok Pilipinas og mga specialty center sa mga DOH hospital para dili na kinahanglan mo biyahe ang mga pasyente sa Manila. Pwede na operahan heart ito sa mga DOH sa hospital. Kita sa Davao, swerte ta. Natay heart center. Pwede ta magpa-opera diya. How about sa Zamboanga? Wala sila heart center. Tacloban, wala sila heart center. Butangan dito og mga heart center para di na sila kinahanglan mo biyahe. Lisod kayo mo atog Manila magpa-opera og heart. Wa kay puyanan, wa kay parente, mahal pa kayo ang bayron dito, pliti pa, traffic pa. Pero with the establishment of specialty centers all over the country, mas maiduol nato ang atoang serbisyo medikal sa atong mga kaigsuonan. O priority man po ni Presidente Bongbong Marcos. Muna ako dayong i-push. Ako ang author o sponsor aning bill na ni. At it's a multi-year plan po. It's a 5-year plan na butangan og specialty center sa tibuok Pilipinas sa mga existing DOH hospitals sama sa SPMC o sa Tagum. Diha na lang itungkod para dili na madugayan pa og tukod. Yan po ang aking priority as chairman po ng Committee on Health. Now, as chairman sa Committee on Sports, gusto ko pong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Pag bumalik ang illegal na droga, mubalik ang korupsyon sa gobyerno, mubalik ang kriminalidad. Mutuo mo sa dili. Delikado na po mulakaw sa dalan kung mubalik ang illegal na droga. Kaya ganun lang po ang galit ni dating Pangulong Duterte sa illegal na droga. Huwag ko natin hayaang manaig muli ang mga kriminal at mga adik. Dapat po ang drogista ang matakot maglakad sa gabi. Hindi po yung mga anak ninyo na gusto lang po umuwi ng tahimik. Kayo rin po importante. Peace of mind ng ating mga anak, di ba? Kaya huwag natin sayangin yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang kriminalidad at illegal na droga. Kaya iniinganyo ko yung mga kabataan ngayon, umiikot ako, sabi ko, get into sports, stay away from drugs. Sinusuportahan ko po yung mga grassroots program na makakatulong po sa mga bata na ilayo natin sa illegal na droga and to keep us healthy and fit. So, maulan to, mga kaigsuunan, ayaw mo kaulaw o duol sa ako as your kuya, ate, ayaw ko ninyong itrato nga ibang tao po. Ordinaryo lang po ako na probinsyano tulad ninyo na binigyan niyo po ng pagkakataon. Trabaho ko para sa Pilipino. Dili ko politiko nga manahan sa inyo. Ano, hindi niyo po ako marinig na politiko na
Ako, sige, pangako. Magtatrabaho lang yun ko. Anad ko trabaho eh. Buntag, paniud to, panihapon, masking sa kubeta, masking sa damgo, sige kong trabaho. Magyaw-yaw galing ko sa damgo. Sige lang kong trabaho. Mauna ako naandan kay former President Duterte. Galing po ako sa baba. Alam ko po yung problema dito po sa baba. Barangay level hanggang sa taas. Na-experience ko na po lahat ng trabaho, lahat ng problema, pati problema noon sa Malacanang, na-experience ko na po. Talagang mahirap. Mas mahirap kaysa sa sarap ang inabot namin doon. But what's fulfilling? Natulungan mo po na magbago ang iyong bayan. At malaki rin po ang inyong maihambag as eagles, as eagle. Malaki rin po inyong maihambag sa Pilipino. Isa lang po ang maipapayo ko sa inyo. Mahalin niyo po ang ating kapwa Pilipino. Hindi kayo makakarap. Ako may tinuod. Dapat may malasakit po mula sa puso yung iyong pagsiservisyo sa ating kapwa. Ako, hapit na ko namatay. Katong si Kugtuyok, Atomic Basilan ni Philip Salvador. Hapit na ko namatay sa helicopter ni Dive ang helicopter. Pero ako po'y naniniwala na kung panahon mo na sa mundong ito, panahon mo na. Pag hindi mo pa panahon, Diyos lang po ang nakakalam. Maraming salamat sa Panginoon. Buhay po kami ngayon. At may nagsabi sa akin, Sir, may mission ka pa sa mundong ito. Makatabang ka pa sa mga pobre. Sabi ko, patuloy po ako magsiservisyo. Hindi po ako takot mamatay. Sinabi ko sa speech ko mismo doon, sa mga Muslim na doon, tinagalog ko, mas naintindihan nila yung Tagalog. Sinabi ko doon, kung sakaling natuluyan po kami, isa pong karangalan na mamatay na naglilingkod po sa kanyang sariling bayan. Alam mo, bihira yung pagkakataon na ibibigay sa'yo. Mamatay ka na naglilingkod. Kung mamatay man ako, gusto ko nagtatrabaho, hindi nakatiwang-wang na walang ginagawa. So, buhay po ako ngayon. Salamat sa Panginoon at patuloy po akong magsiservisyo sa ating kapwa Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Yung walang matakbuhan, yung mga helpless, mga hopeless nating kababayan kung hindi umaasa po sa gobyerno. Kayo po, kahit wala kayo sa gobyerno, o yung nasa gobyerno man po, malaki po ang magagampanan ng isang eagle. Kaya ako, talaga nagpa-participate ako kahit hindi physical, nagpapadala talaga ako ng mensahe sa mga kapwa nating ate at kuya to encourage them na ito pong pagbabago at pagsiservisyo sa ating bansa ay hindi kayang gawin namin na nasa gobyerno. Kasama po kayo doon at malaki po ang inyong maitutulong at may ambag sa ating mga kababayan. Meron lang po akong sasabihin, sana po ay maalala po ninyo ito sa mahabang panahon. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Maugin natin ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Salamat, ate, kuya, salamat sa inyo at mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po.